Ito si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Muling sisilipin yung pagkakabasura sa reklamo laban sa ilang personalidad kaugnay ng umano'y irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games. At ang Ombudsman ay ikinagulat naman ang pagbaliwala ni Senator Robin Padilla doon sa utos na magsumiti ng kanyang kontrasalaysay ukol sa reklamong obstruction of justice. May balita si Bombo Grant Hilario. Bombo dahil inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kanilang muling babalikan ang ibinasurang reklamo kaugnay sa umano'y irregularidad sa naganap na 2019 Southeast Asian Games sa bansa. Sa pagtanong ng Bombo Radyo sa pulong balita ng Tanod Bayan, sinabi mismo ni Ombudsman Boying Remulla na kanyang ipinakuha ang buong dokumento ng kaso para suriin ang posibleng paglabag sa batas. Aniyaya, silipin ng Ombudsman ang patungkol dito upang mapag-aralan ang ginawa at inisyong resolusyon ng tanggapan noong 2021. Git kasi ng Ombudsman na walang double jeopardy na gagawin hakbang o planong pagbubukas muli ng kaso para suriin. Habang sa tanong kung ipatatawag ng Ombudsman si Senador Alan Peter Cayetano, sagot niya ay pag-aaralan muna nila ang patungkol sa naibasurang reklamo. Si Senador Alan Peter Cayetano kasi ay umupong bilang chairman ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee ng Southeast Asian Games 2019. Ating pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Sir, Gran Pulet from Bombo Radyo. Sir, the NBI po is conducting investigation about the 2019 SEA Games possible irregularities. Sir, sa Ombudsman, na-dismiss yung complaints versus Secretary Vince Dizon. Is there any possibility na sisilipin po muli ng Ombudsman? That's a very good question because just this morning I asked my staff to get the whole file from 2021 to see and to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan. Sir, isa po sa mga nagsilbing chairman dito si Senator Alan Cayetano. Ipapatawag po ba natin siya for a statement? There's a time for everything. Basta pag-aaralan muna namin yung ginawa ng office natin noong 2021 kasi walang double jeopardy yan. Wala naman na-charge nun eh. So, titignan namin. Magugunitang noong 2021 ay ibinasura ng Tanod Bayan ang reklamong sinampal laban kay Department of Public Works Secretary o Highway Secretary Vince Dizon. May kinalaman sa sinasabing irregularidad na mga itinayong infrastruktura sa 2019 Southeast Asian Games. Ang kalihim kasi ay nagsilbing presidente ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Samantala, ibinagi din ng Ombudsman Remulla na kanilang ikinagulat ang pagbaliwala ni Senador Robin Padilla sa kautusan na magsumite ito ng kanyang kontrasalaysay. Hindi raw kasi ito nagpasa ng counter affidavit sa kinakarap na reklamong obstruction of justice dahil sa naging papel umano para matakasan ni Senador Bato de la Rosa ang pagsisilbi ng arrest warrant ng International Criminal Court. Kabaligtaran nito sa kaporespondent niya na si Senator Alan Peter Cayetano na nakapagsumite na ng kanyang kontrasalaysay sa Ombudsman. Ating muling pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Of course, in the news also was the investigation we are conducting on obstruction of justice that happened in the Senate. And in that light, sumagot na po si former Senate President Alan Peter Cayetano. Mr. Aplaska asked for an extension, so we granted him an extension to file his counter affidavit. But surprisingly, one person has chosen to ignore the Ombudsman's order. That's Senator Robin Padilla. Maybe he will just adopt the arguments of the persons who are charged with him. That's the best that he can do. Dahil dito, itinuturing walang depensa natanggap ang Ombudsman para sa panig ni Senador Robin Padilla sa reklamong kanyang kinakarapa. May isang ulit na pakinggan si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Well, he has not filed anything. He has not
He has not responded. He has not said anything about the cases that the summons given to him. And deadline has passed. I don't know. He chooses to ignore the ombudsman, then so be it. Okay. Wala siyang defense. Dagdag pa rito, ibinagi din ni Ombudsman Remulla ngayong araw sa naganap na pulong balitaan na isa sa ilalim na ng Tanod Bayan sa preliminary investigation ang reklamong plunder laban kay former House of Representatives Speaker Martin Romualdez. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.